given na ano, hindi mo nga matanggal siya, anong value range niya? Usually, yung mga tamad gumawa, sila pa yung may value eh. Alam mo naman pesos yun, di ba? Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Pero totoo ba yun na ano, pag kunyari yan, yung blade mo nakasakit na or nakahiwa ng tao o ano, kinakalawang na ba yun? Totoo ba yung meat na yun? Totoo kung hindi mo inaalagaan yung blade. Kasi merong mga, for example, weapons nga, di ba? Pag ginamit, and then tinapon na lang kung saan, nagkakalawa na. Specifically doon sa part na pinangsaksak or pinangtaga, doon meron nagkakaroon ng corrosion. So, it does happen. Especially kung hindi naalagaan. Pero ba't di ba magkokorod din yun kahit kunyari, hindi na nagamit lang nila pang-chop ng puno, gano'n? kung pang-chop ng puno, Kinakalawang din ba yun? Pag hindi mo inaalagaan? Ganun ginawa yung pinsang ko. Ganun din, di ba? Kaya nagkaputol-putol. well, kung sa puno kasi, number one, hindi yun advisable kasi ang sword pa, masisira, mababalik. Hindi, mapapanood mo doon sa ano, yung mga bamboo, ginagawa. Bamboo, Bamboo pwede. Bamboo pwede kasi talagang even... Pan-testing. Oo. Kahit mga even before World War II, ginagamit ang bamboo as a testing medium eh. Okay. So, ayun. Okay, where was I? Regarding sa blade, Ayun talaga. Settle natin. Kinakalawang ba talaga yun o hindi? this particular type or this particular model, hindi to kinakalawang. Okay. Stainless steel. Kahit kahit saan niya i-slash yan or kahit saan niya Hindi. Pero, Ayan. ang isang downside is, etong yung tinatawag na hamon or yung temper line. Okay. In a Japanese sword, nakukuha yan kapag tinitemper na or kiniquench yung blade. Eto, sa mga ganito, stainless steel blades, acid etch to. Okay. So kapag ginamit mo to ng ginamit, pinantaga mo ng pinantaga, chances are mawawala yung linya. yung linya na to. Ito yung parang Ano tawag yan ulit? in Japanese, this is called the hamon. Hamon. Hindi po yung hamon na kinakain natin tuwing Pasko, hamon. Okay. Gets. So yun. Dami ko natutunan ngayon So, ayun. And then, Type 97. Sir, bakit ito? Usually nakikita ko may linya pa ganun. Saan? Sa dulo. Saan linya? Parang may edge ng pa ganun. Or hindi lang pronounced. Hindi lang pronounce kasi kung makikita mo, parang halatang niliha siya eh. So nilihan na. Oo, naliha na ito kasi meron ako nakikita mga fine lines. Siguro gumamit ng fine na sandpaper, mga 1,500 na grit. Is it recently or before pa? Yun ang hindi ko masabi. Pero quite possible since late lang naman na parang na-develop yung mga fine grit na sandpaper, baka recently. Pero even before meron namang fine grit na stone pero unlikely na stone to eh. For sure, kasi 40 years na akong buhay eh. Hindi pa siya nagalaw noon. Okay. Baka prior to that, baka yung mga Quite possible. bago dumating kay Papa. Quite possible. Siguro ang tinutukoy mo na linya is yung nandito sa kabila. Merong linya. Yan. Di ba? Parang iba yung kulay. Yan. Di ba? So dito sa side na to wala na, pero dito sa kabila meron pa. Yun. Okay. So, actually, So hindi possible na ginawa ng mga Japanese yung yung pagliliha. possible din kasi merong even as early as the Second Sino-Japanese War, merong mga specialist na civilian employees na attached sila sa Imperial Japanese Army tapos sila yung in charge sa pagre-repair ng mga swords. Okay. So, possible din siguro na doon na ginalaw na nila. pero so kung ito ay ginalaw during the period pero kung gagalawin man siya during the period, ibig sabihin ginamit siya for some reason or what. Okay. Pero the thing is, kung ginamit man ito, nagtataka lang ako, bakit dito lang sa part na ito? Kasi kung ginamit ito, sana dito yun eh. Kasi ito yung ginagamit pantaga eh. So, Wala tayong name nung yung pinanggalingan niya na Japanese officer. Yun na nga eh. Ang sinasabi nila, if it's a naval,
if it's an officer, correct me kung mali ako. The name should be here. Or Okay. ang alam ko ang alam ko lang na may pangalan dito kung sino yung gumawa. Okay. Mm. Regarding that, yung nandito sa tang ang tawag din dun sa loob. Or in Japanese, nakago. Ang nakalagay kasi usually is yung name, specifically for the gunto, yung name nung gumawa. Yan. Sukesada, Nagamitsu, etc. Mm. Basta yung name nung gumawa, yung blacksmith na gumawa. On the other side, usually yung date kung saan ginawa. Okay. So for example, Showa Jukyunen, Hachigatsu, parang ganon. So on the 19th year of the Showa Emperor, 8th month, parang ganon. Okay. So that would be like August of 1944, something like that. So yun usually yung nandito. Pero it depends from sword to sword. So given nga yung estimate ko kanina na between 1941 to 1943 or 44, Okay. quite possible na andito yung name ng swordsmith Mm. and may date dito. Quite Oh. possible. Okay, pag nalaman natin yung name ng swordsmith, ano ba yan? May malalaman ba natin yung rarity niyan? Rarity. Kunyari, particular swordsmith na to, tamad gumawa. 10 na yung ginawa niya for the whole period. Ganun ba? Actually, here's the thing. Hmm. Usually, yung mga tamad gumawa, sila pa yung may mga may value eh. Logic ko, nagaling, naisip ko yun, ha? Yun yung nakakatawa, pero totoo eh. For example, di ba si, tawag dito, Kotetsu yata, or Oh. parang 13 swords lang ginawa niya sa buong buhay niya, 13 swords. And then, ang mahal-mahal ng swords niya, di ko magets eh. Pero tamad. ayun, Pero yung quality, in terms of quality, kapag kasi yung very few ang ginawa, ibig sabihin nag-focus siya sa quality. focus sa quality. Pero on this case, this is stainless steel sword. So Okay. chances are, ginawa ito sa Toyokawa Arsenal, given a naval. Toyokawa Arsenal, nasan yun? Somewhere sa Japan, along the coast yun. Ano siya eh, parang, kung di ako nagkakamali, Toyokawa Arsenal is an arsenal specifically for the Japanese Navy. Nag-focus I sila sa see. Navy. Okay. Sila yung gumagawa ng bayonet, sword, etc. I think, galing ito sa Toyokawa Arsenal. Kasi Okay. hindi lang natin ma-confirm kasi nga, hindi natin matanggal ito. Stuck na itong handle. Okay, hindi na ba natin itatry buksan? Nasa sa inyo, pwede natin itry. Kaya lang kasi, yun nga, tinatry ko kanina. Baka masira. Baka masira kasi. Ayokong pilitin kasi yung palang may kugi niya, bulok na eh. Di ba nga nung hinila ko talagang ano na siya eh. So, kasi, di ba, based dito sa makikita natin dyan, doon tayo magbe-base on the value, right? Or not really? Sisilip ko mo. Oh, actually, kita mo na eh. Pero ayaw pa rin matanggal eh. Yung regarding dun sa value, given a stainless steel blade ito, it doesn't really make it doesn't really make much difference kasi. Sa totoo lang, pinaglalaroan ko siya lately dahil idol ko si Kenshin eh. Kaya marunong ako magtanggal nung kanina. Galing ah. Alam ko paano sa buksan eh. Sige. Okay, so nasa na ba tayo? Medit nyo naman po. Okay, with regards to the blade, Okay, ito naman. the value. Okay. Regarding dun sa value, Lapit ko. kung tatanungin, it wouldn't make much difference given nga na stainless steel blade siya. Okay. Although, kahit naman stainless steel blade siya, syempre may gumawa pa rin, may bladesmith pa rin na gumawa dito eh. That's true. That's a fact. Okay. Pero considering na stainless steel, hindi niya makukuha yung same value ng isang Japanese sword na ginawa sa grounds ng Yasukuni Shrine, gumamit ng tamahagane. Hindi niya Ano yung tamahagane? tamahagane is yung parang traditional steel na ginagamit sa sword. So tamahagane yan yung iron sand na kinuha sa ilalim ng ilog, tapos it was melted and then ginawa siyang isang iron ore. Yung iron ore na yon parang pinitpit ng pinitpit, tiniklop ng tiniklop hanggang sa maging sword. Pero yung yung stainless steel, ganun din ba yung ginawa nun? Kaya ba sa stainless steel?
Hindi ako 100% sure, pero sa pagkakaalam ko, sa isang stainless steel sword, nagsimula na sila sa parang block ng stainless steel. And then talagang hinammer na lang yun into Ay, shape. hammer na lang. Hindi, I don't think So, na... hindi ka sure kung tinutupi-tupi yung katulad nung napapanood ko. Dito, tingin ko hindi, kasi wala tong pattern eh. Kasi may ano, di ba? Merong May mga ganun. fine lines kang makikita kapag Ayan. folded. Forge and Fire! yun na ano ko sa Forge and Fire eh. Tutunan ko eh. Ang isang interesting part lang regarding doon sa folded steel, kahit ang mga antique na Philippine swords, meron ganun. Yung mga folded steel. Kasi naka-encounter na ako ng mga bolo ng mga katipunero na talagang folded steel siya. Talaga? Oo. Okay. So kung ganun, yung mga ganun, madali siya makita eh. What more pa kaya sa Japanese sword? Kasi usually, ang stone kasi na ginagamit sa mga Japanese sword is medyo acidic eh. So, kaya mapapansin mo, napapalabas nila kahit hindi nila in-etch yung blade nila eh. Lumalabas yung hammer, lumalabas yung hada, yung grain. So, Galing. pero in this case, wala siya talagang grain eh. So, I don't think na finold siya talaga. Okay. Okay, very good. Very Interesting. interesting. Okay. Given na hindi mo nga matanggal siya, anong value range niya? Okay. Pumunta tayo sa value. Okay. I'll be frank with you. Okay. Given a condition, it would not be much actually compared dun sa mga talagang pristine condition. The good news is, in the past 10 years, nung magsimula akong magkolekta ng ganito, makakabili ka ng gunto at around $1,000. So that's about 45 at that time, 45,000 to 50. Now, gunto pumapala ng 2,000 to 3,000. But again, Ano yan? Dollars yan? dollars, we're talking about dollars. Pero Alam mo naman pesos yun, di ba? 1,000 pesos, bibili ko na yan. Nahulog pa. ayun. So that would be like 150,000 na, di ba? But then again, condition is everything. Condition-wise, yeah. Okay. Lacquer niya, tuklap na, may biyak na yung scabbard, wala na yung ito. Okay. In terms of blade, meron na tayong mga scratches and all. Okay. Tapos, there are some parts like here na wala na nga yung hamon niya eh. Okay. Kasi nga hindi naman talaga ito traditionally made na sword. So, Yeah. there are parts na wala na yung hamon. Kung akong tatanungin, retail, In mag-i-start. dollars muna. Ha? In dollars. Well, hindi. Peso na lang. sige. Kasi local market tayo. Okay, sige, Oo, sige. market na lang. Mas masarap pakinggan kasi in dollar minsan. In terms of value, magsisimula na to, I would say around 40. 40, and then hindi na siya lalagpas, conservatively, hindi na siya lalagpas ng 80. Given 40 the to condition. 80,000. 40 to 80,000. Okay. Kasi ang isang tinitingnan ko dyan, yun nga, condition, and then kung titingnan nyo to, traditionally race skin to eh. Pero ito, Oo, Stingray, di ba? pero ito ano lang to, yung parang canvas, parang tela lang to na pinturahan na black. Yeah. So parang ano na to eh, kumbaga parang lang makatipid yung officer na may-ari. Okay. So, Ilocano yung hapon yun. sa madaling sabi, bumili siya ng sword na talagang na pag tinignan mo sa malayo, shit, ang ganda. Kasi completing fittings eh. Yeah. Pero cut siya yung corner para lang makatipid ng konti. So, pero this is quite common. So, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na dahil na ganito na, Yeah. ano na siya, parang wala na. I'm just saying na, condition-wise, overall. So, ayun, yun yung magiging value niya. Pero ang layo sir nung 1480. Sa gitna. Hanap yung... Kasi hindi natin Conservative. ma-ascertain eh. Oo, hindi natin ma-ascertain eh. Okay. Dahil hindi natin mabuksan. I have one question. Kasi parang medyo dumaan kay sir kanina na nag-restore siya. Okay.
what if i-restore natin and then tayong tatlo, ipa-auction natin. We do the proceeds. Tayong lahat yung proceeds. Oh. Okay. Maghati-hati tayo sa proceeds, Ayan, diba? maganda. Oh, yun ang ano ko, yun yung offer ko. Kasi, Okay. kumbaga, kung mas maganda lalabas ba yun, yan ang next question. Okay. Is it advisable? Kasi kapag ka binuksan natin to, may possible na, may risk, di ba? So, kung may risk, ibig sabihin, marirestore ba natin siya? Here's the thing. The bad news is, like I said, stainless steel siya. Okay. Kung ipapa-restore natin siya, usually, pwede naman technically. Pwede natin siyang, ang mangyayari dyan, may kukontakin tayo sa Japanese Embassy, dun sa Board of Education, para lang masend natin to sa Japan. Sa Japan we have talagang to send gagawa? it to Japan. Oh. Problem is, stainless steel ito. Hindi to traditionally made steel, so hindi siya makukonsider as parang an art object. Okay. Mako-consider to as weapon. Pagdating to sa Japan, puputulin to for sure. Okay, 100% sure. Puputulin? Bakit? Kasi illegal ang sword sa Japan. Lahat ng deadly weapons na anything na Talaga, there's mga certain- katana ngayon, hindi bawal sa Nagbawal Japan. na nila yata. as long as hindi sila nagfo-fall under like as an art object. Kasi yung mga sword kasi, there are certain swords na magfo-fall under as art object, like for example, mga Edo period, Okay. yung mga Muromachi period, kasi gumamit sila ng mga traditional method sa pag-manufacture ng sword. Sila yung mako-consider mo as art object. And then, lalo na pag maganda yung pattern, yung hamon, maganda, andun yung hada, yung grain, lahat andun, art object yon. And then, ma-applyan mo yon ng permit sa local police, and then, ma-applyan mo yun ng paperwork sa Board of Education. So, that's an art object. Pero, pag hindi siya traditionally made, and then, tawag dito, specifically World War II pa ito, World War II period to. Yan, in other words. It was, talagang purpose lang nito, pumatay lang. Yeah. Okay? And, not to So, mention, it's not an art object, in other words. not an art object. And, not to mention, alam mo naman ng Japan, anything World War II, medyo aloof sila. Okay? Yeah. I won't go into detail, pero, Yeah. yun na. So, parang may amnesia, no? Oo. Okay, anyway. Marami rin sa Pilipinas meron niya. Okay, so ang tanong, Amnesia. what's the next best thing we could do kung hindi natin mapapa-restore sa Japan? Or kung hindi feasible i-restore sa Japan? Hindi siya feasible i-restore sa Japan, okay? Pwede mo siyang restore Okay. locally. Okay. Locally. Pero I would not really recommend it. Or actually even sa US, kahit sa US meron din naman na nagre-restore, pero hindi ko nga lang siya mare-recommend. Kasi number one, parang mawawala yung originality ng item. Okay. Okay lang siguro kung halimbawa sa Japan, specifically kung art object siya, Okay. kasi kumbaga parang it's an art object, parang i-enhance mo lang yung current state niya. In this case, weapon siya eh. So, hindi ko lang talaga sure kung bakit gano'n yung logic, Okay, pero okay. ganun talaga ang logic niya eh. So, in this case, hindi ko pwede mo siyang pasend sa US or dito locally, pero ang mare-recommend ko sa US. Sa US. Okay. Yun nga lang kasi kapag ginawa natin yun and hindi siya art object, wala na yung originality niya. So kung ano man yung potential value niya as yung talagang pristine condition, I don't think na makukuha niya yung talagang value na gusto natin. Not to mention syempre yung costing pa nung restoration and all. Yeah. So, So, ang nire-recommend mo ba na kung ibebenta siya, as is na lang? As is na tayong lang. gagawin dyan. As is na lang. Oh. And think of it this way. Sa Pilipinas kasi syempre yung climate natin hindi ganun ka-forgiving when it comes to metal, Yeah. swords, antiques. It's severe nga daw. Considering na andito pa yung handle niya, andito pa yung scabbard niya, and then yung blade, kung tutuusin, wala naman siyang major nicks or chips. Overall, it's in okay shape. Yun nga lang, hindi nga lang siya yung masasabi mong pristine condition para makuha natin yung talagang value niya at around 3,000, 2,000. dollars. Yeah. So yun. Okay.
3,000, 2,000 lalagay. Kung pristine. Kung Kung pristine. Mm. Pero kung sa ganyan, 40 to 80,000. So that's about $1,000 to $1,500. Yeah. Difference. Okay. Sige. So, sir, yun yung tanong. Ay, okay. So, ganito Auction is not an Ang, option. yan. Hindi. Ang auction is, it's always an auction. Ah. Especially if you have more than one na may gusto niyan. Di ba? Ang hindi option dito is yung restoration. Yun. So, ang tanong ko, sir, ano ang best price mo dito? Okay, hindi ako tatawad, sir. Basta today, ngayong araw, kukuha ko ng isa. Marami kasing blades na papunta ngayon. Yeah. At pipili ako. At by the end of the day, pipili ako ng isa. So, ito, sir. Ano yung best kung ibebenta nyo? Ako kasi, Mm. kung ano yung mas magandang profit, doon tayo, I mean, Kasi iniisip ko actually kung gagawan ng leather cover. Ako, nakagawa na ako ng leather cover para sa personal sword ko. So, kaya kong gawin. Pero, parang kung gagawa kasi ng leather cover, ang mangyayari, matatakpan to. Para matatakpan ito, yung mga imperfections na to. But on the downside, matatakpan din yung mga metal fittings. yeah. Kasi yun yung nagpapaganda sa kanya, yung metal fittings eh. So yung leather na ilalagay dito, protection. For the entire scabbard. So, ang tanong, sir, narinig na natin lahat ng kailangan nating marinig. At tinry na natin ng ating dapat i-try Yeah. para ma-establish kung anong value nito at kung ano to. So, ang tanong, sir, ano yung pinaka-best price nyo pwedeng i-offer sa akin? Tapos pag-iisipan ko yung presyo nyo. So, is it an option kung iiwan ko siya dito and then Iko-consign nyo. i-consign? Ayun. Oo, baka kasi mas maganda yung maging value. Ayun. Mas maganda yung ganun kasi pag kinonsign mo, it's either meron ka ng fixed price, mamarka pa na lang namin yun o magkukomisyon pa na yun. Kasi yung outright bibenta mo sa amin, siyempre kailangan rin namin protektahan yung aming Yes, of kita. course. So, mas mababa mo mas konti mo nakukuha mo pera kasi yun nga, tatawaran namin. Pero kung i-consign mo, yan, pwede yan. Kasi Mamarka natin. lumalabas siya parang family treasure eh. Parang ganun lumalabas yes, yun. yes, oo. Parang hindi yata ako doon sa baba na yung price kanina na nasa gitna. Okay. So syempre kailangan mo kumita, hindi naman pwedeng hindi, di ba? Oo. Kailangan natin bumili isa pang GoPro. Baka may gusto mag-donate dyan. GoPro, baka naman. So, di ba? I think Ito pala, GoPro, baka naman. Okay, sige. ako na sa akin, siguro iwan ko na lang sa'yo Iwan mo na lang sa consignment. as consignment. Okay. And then, ayan, sign na muna siya. Sige. So, siyempre, sige. Bamboo lang ang pan-testing sir ha, huwag yung kahoy na mangga. Okay, sige. Tapos ito, anong gagawin natin dito? Chopstick na lang, ako na yung gagawin. Kahit ako na lang kung meron kayong bamboo chopsticks. Kailangan i-black siguro. Ewan ko, Sige. Ayun, magandang deal yan, magandang deal. Oh, so okay tayo sa consignment. Consignment. Oo, sir. So, gawa na lang tayo ng paper. Sige. Usapan na lang natin yung yung Sige. terms. Sige. Oo. Yan, magkano pa na yung consignment natin, sir? Aha. Hindi. On the record? Off the record. Bibenta natin eh. Pero thank you. Yeah. Yes, ako si Mark. Naging very informative yung yung nalaman ko dun sa sword namin na pagkatagal-tagal na sa amin. So, iiwan ko muna ito kay Sir Angelo as consignment. So, kung sinong interested, better, punta lang kayo dito sa Dekada.